araw mga ka-adventure ay susubukan natin bumiyahe ng malayo at titignan natin kung talaga bang itong si MG G50 ay malakas o matipid sa gas. Tara, let's find out. Huwag kayo mag-skip ng video at tignan nyo hanggang dulo para malaman nyo ang kasagutan dito. Tara, let's go! Bago tayo bumiyahe ng malayo mga ka-adventure, nagpa-full tank muna tayo. Pero meron naman itong natitira pang 2 bars. Pero para ma-set natin yung record at malaman natin talaga yung mostly accurate sa ating computation, ay nagpa-full tank muna tayo. At meron nga itong 52 pesos per liter nung panahon na ako ay nag-full tank. Tapos, yung na-full tank na meron siyang naikargang 41 liters doon sa ating tangke. Full tank na yon. Pero may natitira pa naman plus 2 bars doon sa ating tangke. At ang binayaran ko dito ay 2,100 pesos. So sabi sa gauge din, pagka yung isang full tank na to, ang maitatakbo nito ay 422 kilometers. Dito tayo pa magbabase sa gauge na sinasabi. Tapos, ang sabi diyan, pag sinet natin yung yung fuel, yung average fuel economy niya, ay meron siyang 18.5 per 100 kilometer. Titignan din natin 'yan kung accurate ba talaga 'yan. Ang sabi sa sa Waze, tinignan ko na yung aming pupuntahan dito sa Cabangan, Zambales. From Bulacan to Zambales ay meron siyang 400 kilometers. Balikan na 'yan. So tingnan natin mga ka-adventure kung ito ay kung ano ang aabutin ng ating gasolina, at ito naman ay experimental do sa ating gagawin, no, para meron lang tayong basihan do sa ano ba ang talagang fuel nito per liter. Itong ilang kilometer per liter ang tinatakbo nitong MG G50. Tapos wala, sinet ko na rin ng 00 yung trip 1 natin para accurate natin makuha yung kilometer na tinakbo natin balikan, papunta hanggang pabalik dito sa bahay. Tapos i-compute natin yung liter na konsumo natin. So ano pa hinihintay natin mga ka-adventure? Tara na, let's go! Sarap talaga dali nito ni MG G50 kasi napaka-responsive ng makina. Napakatulin paglalo dito sa mga open highway. Di mo na nga mamalayan minsan yung yung speed limit mo eh. Kasi pag di mo tinignan sa gauge, kala mo bagal lang, pero pag tinignan mo, over speed limit ka na pala. Kasi napaka-responsive talaga ng makina, Kaya gusto ko lang i-clarify pala yung nag-comment last time dun sa ating vlog na ang dami ko reklamo dito kay MG G50. Nagkakamali po kayo. Gusto ko lang i-clarify. Gandang-ganda po ako dito kay MG G50. Ang ginagawa lang po natin ngayon ay nagbibigay tayo ng buyer's guide kasi yung iba naman wala pa ng MG G50 at di sila makapag-decide kung ito talaga gusto nilang bilhin. Ang ginagawa natin, syempre, chine-check din natin yung performance niya pagdating naman sa fuel economy. Kasi ang titignan kasi talaga ng buyer dyan, kung tipid din ba sa gasolina, Kaya, inuulit ko po, hindi po tayo against kay MG, Kaya nga ito napili ko kay MG G50. Sinusukat lang natin yung tamang range.
Alright guys, CR lang muna. Nakinaya. Dito lang kami sa SCTEX. Yo, balik tayo, no? Gusto kong i-clarify, no? Hindi talaga ako, wala tagang against dito kay MG G50. Katunayan, pinagmamalaki ko nga to sa mga kaibigan ko eh. Sa mga kamag-anak ko na ito na rin bilhin nilang unit eh. Pero sa atin lang, need din nating tignan yung ano niya, yung kanyang syempre nagtitipid din mga tao eh. Pati din naman ako eh. Gusto ko syempre matipid na gasolina. Kaya ito yung check natin. Kaya nga ginagawa ko tong vlog na to para meron tayong katunayan at basihan na ano ba talaga ang ano nito, ang performance nito pagdating naman sa fuel economy. So wag niyo po ako mamamali, don't get merong po. Ito tayo ay mga baguhan lang naman tayo dito sa MG G50. Kaya nga gumagawa tayo ng vlog. Kasi ang tagal ko na naghahanap ng mga sa YouTube ng vlog ng mga vlogger na sa mga sasakyan na iba-vlog din nila sana yung ano ba performance pagdating sa gasolina ni MG. Pero wala po akong makita eh. Puro positive yung nakikita ko, yung pinapakita nila doon, yung interior, yung labas. Siyempre, ano naman yung visible pag tinignan natin yan sa pag tayo ay bumisita sa MG, makikita rin naman natin yon. Pero talaga yung performance na sasabihin, oh ganito lang yung ano niya, no? Yung fuel economy niyan. Wala po nagsasabing ganyan. Kaya nga ako naman naisipan ko lang din na bigyan kayo ng idea kung trip nyo tong sasakyan na to, or hindi pa kayo nakapag-decide. Actually, naghanap kayo ng sasakyan na matitipuhan nyo na sa paningin nyo ay maganda, katulad ng MG G50, pero hindi nyo alam kung matipid ba talaga sa gas or malakas sa gas ang itong sasakyan na to. Kaya ito po, nagbibigay lang tayo ng idea o buyer's guide sa mga baguhan na kukuha ng kanilang first car or second car or ano na lang, panghabang buhay na sasakyan na. Kasi nga ayaw natin magkamali sa pagpili. Kaya nga eto nga, ginagawa natin, mga ka-adventure, huwag nyo naman sanang mamali or ma-misinterpret itong aking video na ito ay isang ano lang, experimental na video, no? At ito naman ay, sinasabi ko na, hindi 100% accurate kasi depende yan din sa, unang-una, sa driving habit mo, sa din sa anong kondisyon ng ng kalsada, sa kondisyon ng traffic, kung saan ka nagmaneho, no? Kaya nga ito, ang ginagawa natin, yung aking ginawang ano na to ay combination ng city at expressway. Pero ito nga, ginawa ko to ng Christmas na wala na masyadong sasakyan sa labas, no? Kumbaga nauna na sila. Ako kasi, ano na to 24 na to ang ginawa kong video. Mostly ay wala ng traffic. Kaya, yan, makikita natin sa aking pag-uwi. Makikita nyo kung gaano kalayo yung ating napuntahan at ilang litro ba yung nagamit natin. So, yun lang. Yun lang ang purpose ng video na to. Wala po tayong against kanino man. Basta tayo, happy-happy lang. Shoutout pala doon sa MG Philippines. Hello po. Yan. Napakaganda po ng sasakyan na ginawa nyo. Ito po ay masaya po ako sa nakuha kong sasakyan. Ito lang purpose. Kaya ito ginagawa natin para din sa mga ibang tao na hindi pa po nakakuha ng MG. So yun lang mga ka-adventure. Enjoy muna. Mag-happy run muna kami dito hanggang mamaya ulit. Abangan nyo yung aking video sa bandang huli. Alright, dito na tayo sa Yellow Sleepers. At nakita natin, nakakalahati na yung nakonsumo natin sa ating tangke. Meron 205 km tayong tinakbo at estimated na
na kanya na ang fuel fuel economy niya ay 12.8 liters per 100 kilometer. Yun, pauwi na kami galing sa short break at dito na kami ngayon sa NLEX, papasok ng Philippine Arena puntang Bulacan. At mamaya makikita na natin yung ating hinihintay na nakasagutan. Ito naman ay hindi 100% na accurate, pero close to accurate na rin. So, hintayin nyo lang mamaya sa ating pag-uwi hanggang makauwi tayo. Sadly guys, naging 1 bar na lang tayo at nag-warning na rin yung ating nag-dilaw na. Ibig sabihin, low fuel na tayo. Hindi na natin magparga. Hindi natin mahintay na makauwi pa. At sabi dyan, 110 pa yung kilometer per. Pero hindi tayo magtitiwala dyan. Pasigurado tayo at magpapakarga muna tayo ng 1,000 pesos. So yan, meron pa tayong 1,000. 18 liters. 18 liters. So 18 liters yung kinarga natin na 1,000. Ibig sabihin na dagdagan tayo ng 3 bars. So, ibig sabihin, meron siyang 6 liters. Okay, ka-adventure. Ito na yung ating naging, ating average computation. Ito naman ay hindi exact. Sinasabi ko kanina. Ito ay, tansya ko lang, no? So, nagkaroon tayo sa ito, meron akong karap na calculator. Umabot tayo ng 417 kilometers balikan, 417 kilometers per balikan. So, naging tansya natin yung isang bar ng ating fuel gauge ay meron siyang 6 liters. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong kung meron kayo nagawang pag-aaral dito. So, kung kukumpit ko, ay nakakonsumo ko ng 47 liters. Balikan na yan. So, i-divide natin yan sa 417 divided by 47 liters. So, ito yung magiging tansya natin. So, lumalabas siya ay meron tayong combination na both NLEX and inner road or secondary road ay 8.87 kilometer per liter. So, tingin nyo, malakas ba o matipid si MG? Ito lang po yung ating computation. Ito lang yung ginawa kong personal computation. Kung meron na po kayong naging experience na ganito, na mas matipid dito, ay, thank you po kasi mas meron pa po palang pag-asa yung aking sasakyan na mas tumipid pa, base dun sa aking computation. Pero kung pares po naman tayo ng tansya, siguro yun na rin po talaga yung kanyang fuel consumption ni MG G50. Hanggang sa susunod na video po ay sana po ay sundan niyo pa po rin po ako. Kung di pa po kayo subscriber sa aking channel, please like, subscribe, and share na rin po para sa susunod nating video. Thank you very much po and bye-bye. God bless po.